Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. PBBM to the rescue, pinagtanggol ni BBM si former President Rodrigo Roa Duterte ukol sa resolusyon ni Franz Castro sa ICC. Sabi nito, "We don't need foreigners to investigate our people, we have our own." Pati si VP Inday Sara ay pinagtanggol din ni PBBM sa resolusyong pag-impeach sa kanya. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, sana nga lang panindigan ni PBBM, sinabi niya yan. Kasi kami DDS dismayado na sa kanya, Mindanao. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, sana nga lang panindigan ni PBBM, sinabi niya yan. Kasi kami DDS dismayado na sa kanya, Mindanao. Ang isyong ang ito ay naging sabi din ng isang netizen, is that an honest statement, Mr. President? Then tell your cousin speaker and your son to refrain from demonizing VP Sara. Sabi din ng isang netizen, is that an honest statement, Mr. President? Then tell your cousin speaker and your son. Sabi din naman ng isa, I respectfully disagree. For me, it's not enough. Comment dapat as president, he should clear the air and doubt between two sides. For me, there is still a ratio of sarcasm. Ito pong katatapos-tapos lang din po na na interview dito ko po kay Franz Castro tungkol din dito sa impeachment, no. Pinagpaliwanag siyempre siya ni Karen Davila, no. Nililinaw ang tinatanong sa kanya ni Karen Davila, bakit mo sinabi sa press na may usapan sa impeachment? Kasi dito po kay Castro nagsimula ang lahat eh. Alam niyo naman, real talk po. Alam ko yan. Alam na natin yung naganap eh, di ba? Parang pinalutang nila yung impeachment. Tignan natin yung reaction ng tao. Kung ang reaction ng tao ay katulad ng reaction sa confidential fund, baka itutuloy, no? Pero katulad po niya, nag-negative po sa kanila, niresbakan po sila ng mga tao, i-deny na lang nila na fake news. Ang dali lang, no? Pero yung nagpakalat po ng fake news na yan, parang wala namang kayong ginagawa para maging makatotohanan yung fake news na sinasabi nyo. Pag-uusapan din po natin, no? Ang dami po reaksyon na sinungaling daw tong mga Duterte dahil po sa pahayag ni Sara, ni VP Sara, tungkol po dito sa hindi pagtakbo o sa sinabi niyang wala siyang ambisyong tumakbo. Suriin niyo, no? Susuriin po natin yan. Pero yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin po natin tong yung mga reaction, no? Mga PI kayo na nagsasabi na sinungaling yung mga Duterte, no? Sa pahayag ni VP Sara. Open-ended po 'yun. Ang sinabi ni VP Sara Duterte, eto malinaw, wala akong ambisyon na tumakbong Vice President, lalo na President. Hindi niya inaambisyon. Pero, meron po doon na
Tayo nagpaplano lang eh. Pero ang kagustuhan po ng nasa taas ang masusunod. Sa aking palagay, pwede talagang hindi tumakbo na si VP Sara, no? Real to kasi kung ako lang, kung ako 'yan, tignan niyo nung presidente si Tatay Digong, matagal na natin sinasabi 'to eh. Tumakbo si VP Sara kasi ang gagawin ng mga kaaway niya, 'di ba? Kaya ayaw nating hindi tumakbo si VP Sara bilang president dahil ang gagawin ng kaaway, ang dami na kaaway ni Tatay Digong. Ang una talaga nilang gagawin ipapakulong, 'di ba? Yun nga no, sasampa ng sangkatutak ng kaso na hindi na makapagpahinga si Tatay Digong, panay kaso na lang ang haharapin niya hanggang sa kamatayan niya na yung mga kaso na 'to, no? Real talk po. Parang gusto nating isalba. Sa ICC na lang nakita natin na ganyan yung pwedeng maganap. Pero sa totoo lang po, naging sakim tayo no? Eto po sa pangyayaring 'to, nasaksihan po natin kung ano po ang ginagawa nila. Kayo yung mga hindi po naniniwala kay Duterte, kahit po yung mga vlogger na loyalista, yung mga galit na galit kay Digong, nakilala ko kayong mga hayupa kayo, mga Duterte supporter kayo. Nagtaka nga ako, BBM pala talaga kayo. Ito lang po, no, sa totoo lang, ang dami pong nagawa ni Pangulong Duterte. Kasi kita mo yung kasamaan ng ugali. Pati nga yung pagpapalibing kay Pangulong Marcos Ang tingin ng mga vlogger na yan, tungkulin ni ano yan. Hindi dapat magkaroon ng utang lalo ba mga Marcos dahil napalibing si Ferdinand Sr. No? Tungkulin niya yan bilang presidente. Yan yung mga kasamaan na ugali. Vlogger po itong tinatalakay ko. Baka kung ano-ano naman naisip nyo. Marami pong vlogger. Magtapatan na tayo. Marami pong vlogger galit sa mga Duterte. Meron din pong hindi galit. Yung sinasabi po yung galit na galit sa mga Duterte. Sa totoo lang po, no? Ang dami pong ginawa sa bayan ni Pangulong Duterte. Nakipaglaban po siya. Kalaban niya, drug lords, mga magnanakaw sa gobyerno, ang dami niyang nagawa. Build. Hindi ko naisayin, alam na natin yan lahat. Pero ang ginaganti po natin sa pamilyang Duterte, no? Ang excuse me po. Ang ginaganti natin sa pamilyang Duterte, imbis po na pasalamatan natin, pasalamatan ng Pilipinas, hindi na po mabubura yan. No? Kahit ba content nila ako na i-content, makinig kayo Kung ang pasasalamat natin kay Pangulong Duterte, tayo as a bansa, sa dami ng ginawa ni Pangulong Duterte, sa dami ng sakripisyo, at hindi po siya yumaman. No, hindi po niya ikinayaman yung paglilingkod niya ng 6 na taon, kundi yumaman po siya, dumami po ang kanyang kaaway. Dati po sa Davao lang napalayas niya na sa Davao yung mga kaaway niya. Oo nga nasinok ako. Wala akong makitang tubig. Dumami po yung kaaway ni PRRD, no? Sa totoo lang. Nakakarsonsilyo lang kasi ako kaya ayokong tumayo. Okay. Hindi po dumami yung yaman niya. Pero ganun pa man, kahit tapat po siya naglingkod sa atin ng 6 na taon, imbis po na magpasalamat ang Pilipinas, sinasampahan ng sangkatutak na kaso, di ba? Yung mga ginawa niya, binabalahura yung mga ginawa, no? Yung sinisiraan yung mga magagandang ginawa niya. Sabi ko, di mo masisisi si Pangulong Duterte. Yung dinadanas niya ngayon na imbis na magpasalamat sa kanya yung bansa, no? Dahil tapat siya at hindi siya nagnakaw. Mahirap siyang, hindi naman natin masabing mahirap na mahirap, no?
Hindi po siya nagpayaman. Hindi po siya nagpayaman nung siya ay presidente. Pero ang babawi po natin, sangkatutak na kaso, sangkatutak na ino-open natin yung mga ICC na yan, lahat ng mga international para usigin lang to si Pangulong Duterte. Masisisi niyo ba kung ako ang tatay, naranasan ko yung hirap? Naglingkod ka ng tapat tapos ang igaganti sa'yo ng Pilipinas, kakasuhan ka na walang humpay. Real talk po. Anong ginagawa natin araw-araw? Kahit ako anak ko si Sara Duterte, sasabihan ko yan na huwag ka na talaga. Tama na yung isa na lang nakaranas nito. Dahil yung pinaglilingkuran natin, kung ako tignan mo nga yung pinaglingkuran natin kung anong ginaganti sa atin. Panay paninira. No? Kaya lang, siyempre, gusto nating hindi maranasan ni Sara Duterte yung dinanas ng tatay niya. Pero gusto rin nating sakimin, no? Maging sakim tayo na sana may Duterte pa uli. Kasi nakatikim tayo ng leadership ng Duterte. Nakita natin kung paano. Pero mauuna yan nila na tama na to. Di po ba? Kasi wala tayong, masisihan kayo. Siguro we deserve. No? Yung uri ng leadership na meron ng Pilipinas. Sa mga susunod pa. Meron na tayo, pinakitaan na tayo. Ito ang leadership. Imbis na pasalamatan natin sa mga ginawa niya. Lahat ng mga wala natira. Alam niyo, wala natira. Lahat naglipatan, kinutya siya. Parang kontrabida pa si Pangulong Duterte. Kaya hindi ako nagtataka kung tapos ngayon nagsasalita ng ganyan si Sara Duterte na wala naman siyang ambisyon. Real talk po, kung kayo po dinadanas nyo, kung kasama kayo sa pamilyang Duterte, naranasan ninyo na ganyan yung tumanaw ng utang na loob ang Pilipinas sa mga Duterte. Baka talagang pag-isipan nyo rin na, putya, another round ng tapat na paglilingkod. Halimbawa, nanalo si BP Sara. Another 6 years ng tapat na paglilingkod. Tapos pag after ng manalo si BP Sara, usigan na naman. Ito nga katakot-takot na ang inakusa kay BP Sara. Ni isa naman, wala naman na isampang. Yun yung Kaya ako naniniwala ako na nakakapanghinayang na kung hindi natatakbo talaga si BP Sara. Ako, talagang gagawin natin ang lahat. Mananawagan ulit tayo na Run Sara Run. No? Mananalangin tayo na sana tumakbo pa si Sara. Kasi sinong alternative? Pag hindi tumakbo si Sara, sino maglalaban? Si Leni? Si Risa Ontiveros? Si Raffy Tulfo? Si Martin? Nakakatakot, no? Nakakatakot ang sasapitin ng Pilipinas. Pag yan ang pinagpipilian nating mga leader. Risa Ontiveros, Raffy Tulfo, Martin Romualdez, Leni Robredo. Nakakatakot yung posibleng kahinat na ng Pilipinas. Pero deserve natin to. Di ba? Kasi hindi tayo marunong mag-appreciate. Hindi natin na-appreciate yung ginawa ng mga Duterte sa atin. Pati nga ngayon, putya, alam nyo, sa totoo lang, yung build. Wala po nakagawa ng ganyan.
Sino ba yung mga yan? Hindi ko po pakikialaman. Pinasisikat nyo lang dito yan. Lagi nyo pinopromote yung mga tao na yan. Pero, siyempre, hopefully, at the end of the rainbow, at the end of the day, meron tayo, at the end ng lahat ng unos, ay may rainbow tayo, no? Yung talagang sana, yung yung paglilingkod ng Duterte, masilayan pa uli natin. Minsan pa. Thank you very much kay 818 sa 1999. Okay, nagsalita na po si Pangulong Marcos. Ito, please impeach daw. Pataw. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos tungkol po dito sa sabi ni Pangulong Marcos on Vice President Sara Duterte's possible impeachment. We don't want her impeached. She does not deserve to be impeached, no? We don't want her impeached. Wag niyo po akong turuan ng ano, no? Wag niyo po akong turuan ng mga gagawin ko rito sa aking channel. Okay? Hindi pa po panahon ng pagbabasa. Doon po kayo sa ano lang, sa hindi nagdi-discuss kundi nagbabasa lang ng nyo. Huwag niyo po akong pakailaman. Manood lang po tayo. May time po para sa pagbabasa. Ito po, nagdi-discuss po ako. Nagdi-discuss po ako ng tatalakayin. No? Tinatalakay ko po yung issues. Hindi po kayo ang magpapasya kung ano po ang gagawin ko rito. No? Sa aking sariling channel. Ang dami nyo naman. Sobra naman na kayo. Pati yung mga nagtatanggol kay Duterte. Pakikialaman nyo na kung anong gusto nyong discuss namin. Utot nyo. Okay. President Ferdinand Marcos Jr. on Vice President Sara Duterte. We don't want her impeached. She does not deserve to be impeached. Nagtapat po si VP Sara Duterte. Sinabi niya nga, in-expect niya kasi meron pang magtatanong daw kahapon. Bakit wala raw nagtanong? Bakit niya raw nasabi na may tiwala pa sa kanya si Pangulong Marcos? Wala raw nag-follow up. Hindi ko po pwedeng hindi mabasa kasi nakatambad sa pagmumukha ko yung mga comment nyo. No? Ay automatic po sa akin pag may nakalagay dyan, nababasa ko. Kahit nagsasalita ako, nababasa ko yung sinasabi nyo. Yun lang po yun. Kung meron lang, kung marunong lang ako na yung wala mo na mag-comment, ginawa ko na po. Hindi po ako marunong nun. Hindi po ako high-tech. Okay. Balik tayo rito. Pero ginagawa ko naman kayong topic. Sabi ni VP Sara Duterte, tinanong niya kay Pangulong Marcos, no? Anong masasabi niya ron sa impeachment sa kanya? Actually, inopen pala bago umalis si Pangulong Marcos. Kaya pala bigla silang nag-awat. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ipinaalam pala ni VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos yung tungkol sa impeachment. Bago tumulak sila Pangulong Marcos, kasama niya si Martin, papunta sa ibang bansa, sinabi na ni VP Sara Duterte, ano masasabi mo sa impeachment? Kaya pala, biglang-bigla tong buong mga leadership ng House of Representatives ay nagsabi na fake news. Okay. So kasi, siyempre, kinakailangan ni VP Sara, ano ba ako sa inyo? Ako ba ay tinuturing niyo, ano pa ako? Good pa ba tayo? Mahirap naman, di ba? Dapat alam ni VP Sara kung saan siya lulugar. Mamaya nag-expect siya. Kaya niya po nasabi na buo pa yung tiwala.
ni Pangulong Hindi po siya hindi po siya nag-assume. Hindi niyo po in-assume. Matatalino po yung mga Duterte, no? Hindi po siya natatawa ako rito sa mga to. Mamaya po hindi sinasabi ko lang po sa inyo. May time po para kayo sagutin kasi mamaya po sana ine-expect ko kayo kasi kung di ko tandaan nyo nga yung pangalan nito ni Glenda Marquez kasi pag mamaya wala na yan, hindi tatanggalin ko na talaga yan. No, kasi alam ko po yung ginagawa ko kasi nyo nanggugulo kayo. Minsan ginagawa ko kayong topic pero yung mga topic nyo bakit ka galit? Sasagutin ko po yan. Okay, balik na po tayo. Yeah. So malinaw po, alam po ni Pangulong Marcos na may impeachment moves pinag-uusapan po sa Kongreso, no? Bilang dininay po ng leadership ng Congress. Matindi nga yung pag-deny ni Erwin Tulfo at ni Dalipe, no? Na ito po ay fake news. So syempre, isang congressman po yung yung nagpakalat niyan eh. In-interview po to ngayon si Franz Castro, no? Si Franz Castro po in-interview nito ng napakagandang ano na nga pangalan? Ano na nga pangalan nito? Sa ANC si Karen Davila. Ayun, si Karen Davila po. Siyempre, ang tanong ni Karen Davila, kung wala naman pong usapan, tinanong niya no, meron ba talagang usapan ng ano? Sabi ni Franz Castro, casual lang. Bakit po nyo sinabi sa press? Tama yung tanong ni Karen Davila di ba? Kung casual lang na usapan, parang naglilinis na to si Castro. Pasensya na kayo, hindi ko po paparinig yung boses niya na. Matindi ang mga ABS-CBN. Nagpapabura ng ano yan na ano na ako niyan Na-copyright na ako niyang ABS-CBN yan. Okay. Ito po, si Franz Castro, hindi naman niya maipaliwanag kung bakit siya nagsasalita. Kumbaga, parang gusto niyang palabasin ngayon na chismis lang, na hindi ito pinag-usapan. Kayo na po magpasya kung chismis lang ba. Ito po yung sinabi niya noong nakaraan Dito po nagsimula to Ito po ang sabi ni Castro, ilang araw ang nakakalipas. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro reveals discussions. Ano po to sa One News? TV5 yata tong One News na to Castro reveals discussions among some political party leaders in the House of Representatives on possible filing of impeachment resolution against Vice President Sara Duterte. When asked by One News, Castro said pinag-uusapan ng mga miyembro dito sa Kongreso, dito sa impeachment. Kami naman ay nakikinig-kinig lang sa usap-usapan tungkol sa impeachment. So may pinag-uusapan na impeachment. Kay Castro po yan Castro disclosed that political party leaders are behind. So party leaders are behind, di ba? Okay. So ibig sabihin, merong impeachment talaga na si Castro nga nagsabi. Nung nagsabi po to, kaya sinabi po ni Sara Duterte kasi diyan lang din, pinagtatawanan lang natin itong sinasabi ni Castro nung una sa confidential fund Di ba? Sila rin po yung nagpasimula niyan Sila rin po yung nagpasimula, si Castro rin po, tapos sinakyan na lang ng mga congressman yung confidential fund na pinasasama nila si VP Sara Duterte kahit wala silang binibintang. Ito na naman, eto, mamaya po mga tanong.
Pakitandaan nyo nga yung mga tanong nila. Si Raul San Pedro may tanong. Ano lang po kasi gusto kong sagutin yan eh. Kaya lang hindi ko maipapasok ngayon. Okay. Ito po, si Castro, di ba? Sabi niya yan eh. Kaya nalaman po, Crisostomo Ibarra, thank you very much sa $20 na pangkape. Sabi po ni Castro yan, hindi po yan imbento. Ganyan po yung ginawa nila sa CIF. Yung 19 days lang ginastos, di ba? Okay. So, ibig sabihin, nagsisimula pa lang, sinabi na kagad ni Sara Duterte. Ano po to, Mr. President, yung nababalitaan kong impeachment? O siguro, siyempre si Vice President, kasama niya naman si Martin. Inusisa niya siguro, wala naman. Diyan lang naman sa House pinag-uusapan yan eh. At saka sa House po magmumula, kung meron pong magmumula, no? Kung meron pong pagsisimulan, yung tinatawag nating impeachment, sa House of Representatives po yun. Taga-House of Representatives, si Castro po ay congresswoman, no? Siya po nagpasimula ng usapin na yan. Dininay na ngayon nung nalaman, siguro sinabihan na sila ni Pangulong Marcos. Kaya may tanong yung mga reporter, tinanong si Pangulong Marcos sa Hawaii. Sabi ni Pangulong Marcos, she didn't deserve to be impeached. Tututukan nila yan. So, ibig sabihin, totoo pong merong usapin. Dinidinay lang. Sinasabi lang ng mga leader fake news. Pero si Castro, iba yung sinasabi ni Castro. Sinasabi niya ngayon, casual lang na usapan. Ano ang pagkakaiba ng casual na usapan? Ibig sabihin, pag casual na usapan, pwede ka magsinungaling. Ito ang pambabara sa kanya ni Karen Davila. Kung casual lang po pag-uusap, bakit niyo po sinabi sa press? Kumbaga, pinagpapalagay niya na bulong-bulungan lang, casual lang, impeachment. Bakit niyo pinadaan sa press? Bakit mo sinabi sa press? Yun yung tanong ni Karen Davila. Kasi tinanong ako ng casual ng press. Sinagot ko rin sila ng casual. Meron po bang tanong na casual yung press? Oy ma'am, casual lang to ha. Pag tinanong ka ba ng press ng casual, hindi ko po alam kung ano ibig sabihin niya ng casual eh. Yung siguro ito yung mga interview na lang na hindi press conference. Siguro yung naglalakad lang siya. Ma'am, question nga, may impeachment mo ba? Ganun siguro yung casual. Mapa-casual man yan, mapa-press conference man yan, pag sinagot mo yung press, may pananagutan ka dun. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ngayon, bawiin na casual. Kahit ba casual eh. Ibig sabihin, pinag-uusapan nyo talaga. Meron talagang usapin kayo dyan ng impeachment labang kay VP Sara Duterte. Ikalawa, alam nyo, Pangulong Marcos, di ba? Isang salita nyo lang pala, pwede naman palang tablahin na. Nagsasalita po ngayon si Martin ng kung ano, pinabababa niya na wala namang usapin. Sa inyo lang naman may usapin eh. Ang tanong ko sa iyo, Martin, ganito lang, no? Ang tanong ko eto po, pwede po ba pakisagot po, Mr. Speaker? Ano po ang gagawin nyo kay Castro? Siya po punot dulo niyan. Ikalawa, meron pa pong kasunod. Meron pa pong kasunod na naman. Ano yung kasunod? ICC naman. Meron na naman resolution. Si Castro pa rin. Nagpahayag na si Pangulong Marcos noong July pa na wala na tayong pakialam sa ICC. Hindi na tayo makikipag-cooperate. Bakit pinapayagan mo, Speaker Martin, na magpasa sila ng resolusyon? Pinamamalita po ni Castro na malapit na nilang isalang nyo
kayo magsasalang sa House of Representatives. Napakahirap naman na yung kasama pa rin ng Pangulo ang, di po ba? Hirap na yung Pangulong pumunta kung saan-saan para bakit po hindi nyo mapigilan si Castro na kumontra ng kumontra sa mga pahayag ng Pangulo ng Pilipinas? Tapos yun, nagpapakalat ng fake news. Sabi ni Dalipe at ni Erwin Tulfo, wala rin kayong kayang gawin. Ano yung kaya niyong gawin kay Castro? Wala. Tindi. Bakit po hindi niyo mapigilan yung pagpe-fake news kung yan po ay fake news? Kung hindi naman fake news, ang tindi niyo. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!